So ngayon, mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan patungkol kay Marcoleta. Mga kababayan. Itong kay Marcoleta, mga kababayan, ay kung saan nakakapagtaka. Kahit ako nagtaka talaga ako, mga kababayan. Rex Roble dyan sa Iligan. Maayong gabi diha sa taga Iligan. No, actually daghan kay ko mga kuan di ba mga uyuan sa Iligan, may mga ayaan ko da sa Iligan, da banda sa Kamagi. Daghan kay ko mga uyuan diha. O diha sa Hinaplanon, no, sa Hinaplanon, diha sa Timuga. Daghan kayo diha mga parente nako. Ayan, Ma'am Sil Pagloy, Miguel of Shoutout and Nick Sudbelia Turilo po. So ngayon mga kababayan, ganito 'yan. Hindi po ba kayo nagtaka at nagtatanong? Kasi ako mga kababayan, nagtatanong po ako. Bakit? Ganito po, mga kababayan. Kalat po ngayon sa social media itong post ni Marcoleta na kung saan nakipag-meeting nga siya sa isang Chinese ambassador sa Maynila na si Jinghua. Ano may apelyido nun o pangalan nun? Basta, Chinese ambassador. Na kung saan mga kababayan, hindi po ba kayo nagtaka? Kasi, kung tutuusin, sa dinami-dami na mga senador o kongresista na dapat gustong makamiting dito sa isang Chinese ambassador, bakit si Marcoleta pa? 'Di ba? Ano daw papalit kay Digong magpresidente ba? Hindi, ibig sabihin diyan, kay Tulyag ba pagbasa dito? Hindi siya porket sabi kong papalit kay Digong ay magpe-presidente. Hindi po. Ganito po kasi, nung panahon po na si Digong ang presidente, meron pong gentleman's agreement na nakasaad ang China at ang Pilipinas na mismong si PBBM nagtatanong, ano ba ang pinag-usapan ni Digong at ang China? Ano ba ang kanilang kasunduan ni Xi Jinping na kung saan galit na galit ang China kung maghatid ng mga relief operation or mga supply ang mga sundalo doon sa lugar na malapit sa West Philippine Sea. So ano nga ba ang napag-usapan ni Digong at ni Xi Jinping? Na kung saan mga kababayan, bakit halos hindi tayo pwedeng palapitin doon? So ngayon mga kababayan, kaya nalagay ko po dyan na si Marcoleta ang papalit kay Digong kasi siya ang papalit na magpatuloy na naman sa kasunduan. Kasi ganito mga kababayan, dito po sa article na nabasa ko, ano nga ba ang tawag dito, consequences ng pagkikipag-meeting or resulta ng pagkikipag-meeting ni Marcoleta sa China, no, sa ambassador ng China. Ito po mga kababayan. Babasahin ko lang po dito sa naturang tawag dito. Sana ba 'yon? Philippine Star Net 25 kasi yan eh. Ito, basahin ko mga kababayan. Basahin natin dito sa Manila Bulletin. Ano nga ba ang resulta at consequences or kahinatnan dito sa pakikipag-meeting ni Marcoleta sa isang Chinese ambassador? Basahin ko Marcoleta meets with Chinese new envoy. China newly installed ambassador in Manila recently talked to Senator Rodante Marcoleta in a meeting focused on strengthening the Philippines-China partnership and stressing that cooperation among nations must not be about military alignments. Ito na, mga kababayan. China newly installed ambassador in Manila recently talked to Senator Rodante Marcoleta, a meeting focus on strengthening. Ma'am Silpa Glory, maraming salamat sa $20 super sticker. Thank you so much. Focus on strengthening. Sa madaling salita doon, mag-focus daw sa pakikipagkaibigan, pakikipagsosyo, pakikipagnegosyo, kalkalin ang kalupaan, kunin ang mga mineralis, dalhin sa China, tayo dito na landslide, binaha, natabunan ng lupa. Yun, sa madaling salita. Focus on strengthening. Pagkuha ng nickel, pagkuha ng mga agar wood, pagkuha ng mga minerales, mga coral reefs, pagkutkot ng mga gasolina kung saan-saan na lugar sa Pilipinas. Tapos doon sila mag-explore yan sila kung saan-saan may mga mineral. Tapos ang gagawin ng China, bubumbahin, hihigupin. Tapos pag umabot ng 100 barrel ang gasolina, 60 sa atin, 40 sa kanila. Ginawa tayong puhunan, tayo yung nasira, tayo yung hinihigop.
Nakakuha man tayo pero inangkin naman. 'Di ba? Yun po yun mga kababayan. Sayang lang ang pakikipaglaban ni PBBM sa China na inangkin tayo nang hindi natin alam at nagalit sila nang hindi natin alam tapos magugulat ka si Marcoleta makikipagsundo sa China. Focus on strengthening the Philippine-China Partnership. So anong Philippine-China Partnership ba to? Anong negosyo ba ito? Anong negosyo ba itong Philippine-China Partnership? Ano bang klaseng partnership? Aangkat tayo sa China ng gasolina? Tapos dito ibibenta sa Pilipinas, tutubuan natin? Wag puro fake news, Ken. Ako, fake news? Putang ina mo, January 17, katagal-tagal mo na. 2026 na, bobo ka pa rin, animal ka. Di ba? Tapos dito, among nation must not be about military alignments. Sige ha, January 7, 7, 8. 7, 8, January, pakinggan mo ito ha. Focused on strengthening the Philippine-China Partnership and stressing that cooperation among nation must not be about military alignments. Nagtanong lang din ako mga kababayan, bakit si Marcoleta at bakit hindi si Tito Sen? Di ba? Kasi nagtataka ako, kinuntak ba si Marcoleta o si Marcoleta ang kumuntak sa kanya or may nakausap ang mga DDS para si Marcoleta ang paharapin? Kasi si Marcoleta ngayon ang medyo malakas dyan sa Senate. Diba? Pangalawa, Marcoleta Beard sitting down with Chinese Ambassador to Manila, Jing Quan, is in a Facebook post on Saturday, January 10. For cooperation, ito na, for cooperation, stability and peace, Marcoleta said describing the purpose of the meeting. Ayan, cooperation, stability, and peace. Cooperation daw. Tapos pakikipagbati. Pakikipagkaisa. Tapos hindi makipag-away. The senator said he outlined priorities that were aimed at improving the relation between the two nations. These include stability, expanding economic cooperation. Eto na, dito na tayo papasok sa economic cooperation. Ano bang economic cooperation dito? Yung mag-explore ang China, maghahanap ng minerales. Doon sa pinag-usapan nila ni Digong noon, na anong sabi ni Digong? Actually, mayaman naman ang China. So kung makakuha yan sila ng gas dyan sa Spratly Island, kung sa 100 barrel, 60 sa atin, 40 sa kanila, total mayaman naman sila. Di ba? Cooperation, yun ang ibig sabihin. Stability, expanding economic cooperation. Tapos nakalagay dito, energy transition. Ito na. Dito na tayo nangyari sa NGCP kung naalala ninyo. Halos 60% ng NGCP o kuryente sa Pilipinas pagmamayari ng Chinese government. Kita ninyo? Saan ka nakakita? 60% ng kuryente sa Pilipinas pagmamayari ng government, Chinese government. Yung NGCP, nakita nyo? Naalala nyo yon? Na binili ni PBBM sa pamamagitan ng Maharlika Fund para hindi malamo ng China na kapag dating eleksyon, pwede nilang i-block ang Luzon, Visayas at Mindanao. May mga switch yan. Luzon, may switch yan sa UP. Saan ba yung university? Sa Cebu, meron daw. Sa Mindanao, meron daw. Totoo yan, mga kababayan. Tapos sasabihin ako, fake news. Putang ina mo, January 78. Ito pa, mga kababayan. For cooperation, stability, and peace, Marcoleta said, describing the purpose of the meeting. The senator said he outlined priorities that were aimed to improving the relations between the two nations. These include stability, expanding economic cooperation, energy transition, managing maritime dispute. Ito na, managing maritime dispute, and advancing green and technology driving investment. Ito na, mga kababayan. Dito na, ipapasok na yung mga investment dito. So, anong kapalit pag pumasok ang mga investment dito? Pangalawa, on renewable energy, Marcoleta said he was interested in adopting energy models similar to China 3
George experienced to lower electricity cost. O, ito na, lower electricity cost. So, gagayahin ang China na naman. O, syempre, magbibigay ang China dito ng mga makinarya, mga minerales. Diba? O, so, kikita ang China, tutubo. O, ang gagawin dito, mamumuhunan ang Chinese dito sa Pilipinas. So, sino na naman? Mababa daw na cost ng kuryente. Tapos ending magbabayad tayo, napakamahal. Tapos bukod dyan, kung meron ng Chinese supplier ng kuryente, may mga kaaway na ang Meralco. May kaaway na si Pangilinan dito. Tapos, doon tayo mapunta sa mura. Ang mangyari, magka-short circuit, nagkasunog-sunog. Tapos, yung mga wirings nun, paglalagyan nila ng mga virus, kontrolado na tayo ng China. 'Di ba? May possibility yan mga kababayan. Kasi syempre, katulad nito, may mga internet tayo, mga converge. Ibig sabihin ng converge na internet is ZTE internet yan. Ibig sabihin, ang China dyan, pwede nilang kontrolin yung mga internet natin sa Pilipinas kasi sila ang nagmamay-ari niyan. Pati kuryente, ganun din. Mga kababayan, may possibility ganyan. Tapos, ngayon mga kababayan, kasi ayaw nga nila sa Amerika, gusto nila China. Ngayon mga kababayan, ito pa. The Three Gorges experience to lower electricity cost and expand energy access in the Philippines. Ayan, ito na. Diyos mio Marimar. Lower energy in the Philippines. So, kakalabanin pa ang Meralco. A dam in China. Isang dam, yung anuhan ng geoelectric. Yung tubig, parang sa Maria Cristina Falls sa Iligan. A dam in China, Three Gorges, is the world's largest hydroelectric power station that use 34 generators to produce massive amount of clean energy, reducing coal reliance and powering millions. It generate huge amount of annual electricity, standing as a major symbol of renewable energy. Ito na. Tapos, pag tinayuan ng dam dito sa Pilipinas, ilan na namang bundok ang isasara niyan para makaipon ng tubig. Tapos, yung mga nanirahan dun sa sinasara, palalayasin. Saan palilipatin? Tapos, ang mangyayari, makatulad sa Bataan, inagaw ang mga lupa. Nilaland grab. Tapos, Marcolita also said talks of industrial development were also tackled, noting the Philippines' reliance on raw material export, particularly nickel, that is being shipped to China. Ito na. Dito na tayo, mga kababayan. Nickel. Particularly, nickel that is being shipped to China. Ayan na. Kutkutin yung kabundukan. Kunin yung mga nickel. Tapos, i-deliver sa China. Ngayon, tayo ang namumroblema. Pag nakalbo ang bundok, nagla-landslide, natabunan ang nangyari. Naalala yung nangyari sa Cebu. Naalala nyo nangyari sa Cebu. Bumigay yung bundok. Nag-landslide. Naalala nyo nung binaha. Dahil kinutkot ang mga mineralis doon na tinatawag lang dolomite, dinala sa Maynila, dineliver ang iba sa China. Nung nabutas ang bundok, anong nangyari? Naipon ang tubig. Bumulwag ang tubig. Nandun lahat sa kabahayan. Di nalunod sila ngayon. 'Di ba? Tapos dito na naman tayo sa nickel. Particularly nickel. Nako po. That is being shipped to China. Kung naalala ninyo mga kababayan, sino si Joseph C? 'Di ba? Sino si Joseph C? Si Joseph C po ang nagpakilalang Pilipino pero Alice Gowo Huaping 2.0 pala na nabisto ni Senator Risa Hontiveros na nagpapanggap na Pilipino pero Chinese na nagmamay-ari ng nickel mining. Kinutkot ang kabundukan. Tignan ninyo ang Palawan. Nakalbo ang Palawan. Sinong nagsasakripisyo? Mga kababayan natin sa Palawan. Tapos, yung nickel mining na milyon-milyon, bilyon ang halaga, nagbayad lang ng tax pero nakalbo ang bundok natin. Di ba? Ipakita natin sino ba si Joseph C. Ito mga kababayan. Baka nalaman ninyo. Para malaman ninyo. Nickel po ito. Ito Joseph C. Ito na, nickel mining. Para malaman natin mga kababayan. Joseph C. Issue. Ito na.
Senador Risa Hontiveros ang mga dokumento sa Senado para patunayang hindi Pilipino ang nickel tycoon na si Joseph C. Una na siyang naaresto Nickel dahil sa umunoy tycoon. pagiging Alice Go 2.0. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Ayan. Pakinggan niyo. Wala sa records ng Philippine Statistics Authority ang mga magulang ni Joseph C., ang nickel businessman na inaakusahang peking Pinoy. Sa kanyang privilege speech interpellation, ipinakita ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumentong nakuha niya mula sa PSA. Sa Certificate of Live Birth ni C na na-file noong 2007, nakasaad doon na ang kanyang ina ay si Aida Samson Que at ama naman si Emilio Toledo C. Nakasaad din ang umano'y kasal ng kanyang mga magulang noong 1964 sa Bataan. Pero nang i-verify ito sa database ng PSA, walang record ng kapanganakan, pagkamatay o kasal ng dalawa. Bago ko ipagpatuloy yan mga kababayan, eto, particularly nickel that is being shipped to China. The Senator Marcoleta proposed moving toward domestic processing, technology transfer, and higher value manufacturing. Ayan na nga, mga kababayan. Then, Marcoleta voiced out the importance of negotiation on the Code of Conduct or COC on the South China Sea. At it can expand investment and technology opportunity. Eto na, mga kababayan. Tayo nakikipaglaban para maipangalang West Philippine Sea. Pero si Marcoleta, pumayag siya na tawaging South China Sea. Diba? Ambassador Jing Quan reiterated China's support for the Philippines' independent foreign policy that relations should not be viewed as the zero-sum choice between China and the United States. Marcoleta Facebook post said, in the line with the ambassador's statement, Senator Marcoleta stressed that cooperation among nations is more critical than military alignment, it added. Diba, mga kababayan? Eto na, mas pipiliin daw niya ang China kaysa sa Amerika na magpapalakas lang naman ng sandatahang lakas. Anong pipiliin mo mga kababayan? Makipagnegosasyon ka sa China, kutkutin ang mga minerales, kukunin nila at magbayad lang sila ng tax? Or maghingi ka ng tulong sa Amerika para palakasin ang sandatahang lakas para hindi tayo basta-bastang maagaw at manakawan ng lupa? Dalawa lang yan, mga kababayan. Mamili ka. Kung ikaw Pilipino, saan mo gustong mamili? Piliin mo ang China para kutkutin ang mga minerales, kukunin ang minerales, magbayad sila ng kaunti, tapos sila ang yumaman? Or manghingi ka ng tulong sa China para palakasin ang sandatahang lakas, ang mga facility, ang mga kagamitan, pangdigma, para hindi tayo basta-bastang maagaw? Mga kababayan, kung ako ang papipiliin, mas gustuhin ko ang humingi ng tulong sa ibang bansa para mabigyan tayo ng maganda at kalidad na mga armas para hindi tayo basta-bastang maagaw. Take note mga kababayan, kung ipagpatuloy natin ang pakipag-negotiate dyan sa China, buong Asia masasakop na nila. Take note ang Taiwan. Ang Taiwan mga kababayan, yan ang pinakamakunat nila na hindi nila makuha-kuha. Ang Taiwan umaasa sa atin na tulungan natin sila. Kasi bakit? Ang Taiwan nanindigan na hindi sila China. 'Di ba? Yun mga kababayan. Kung ako ang tatanungin, mas piliin ko ang Amerika para hindi tayo basta-bastang mabuli. So, okay lang makipagkaibigan sa China. Tapos pag mangisda tayo doon, bubumbahin tayo ng water cannon. Okay lang kasi kaibigan. 'Di ba? Okay lang kalbuhin ang kabundukan. Kukunin ang mga nickel. Kukunin ang mga minerales. I-ship sa China. Okay lang yung dalampasigan sa Ilocos Sur. Bubugkalin. Kukunin ang mga black sand mining. I-deliver sa China. Tapos yung dalampasigan, kawawa ang mga nanirahan. Yung dating isla naging tubig. 'Di ba? Mas piliin ko makipagkaibigan sa China o sa Amerika. Kasi bakit? Sa Amerika, bibigyan ka magandang armas,
Tutulungan ka paano gamitin, bibigyan ka ng iba't ibang kagamitan para hindi ka basta-bastang sakupin. Just like Taiwan. Tignan nyo ang Taiwan ngayon. Do you think kung ang Taiwan nasakop ng China, anong mangyari sa bansa nila? China ang namumuno, tapos Taiwan, just like Hong Kong. Tignan nyo Hong Kong. Di ba? Mas piliin ko ang US. Bakit? Ang US, kahit nakidikit ka sa kanila, never inangkin ng US. Binigyan tayo ng kalayaan ng Amerika na mamuno at magkaroon ng presidente. Pero ang China, kung ano ang gusto nila, sila ang nasusunod kasi meron silang sinasabing One China Policy. Biruin mo, hindi pa tayo sakop ng China pero kailangan sumunod tayo sa China. Sino ang mga senador na sinabihan nila na kailangan sumunod sila sa One China Policy? Meron tayong sariling bansa. Bakit ang mga senador katulad kay Kiko Pangilinan at kay Tolentino tinatakot ng China? 'Di ba? Anong sabi ng China kay Francis Tolentino? Nung sinabi niya na nagbigay ng pondo ang China sa Pilipinas para siraan ang presidente. Anong ginawa? Pinirsunan ng grata siya sa mga lugar na sakop ng China. Kasi meron daw patakaran ang China na One China Policy. So bakit tayo luluhod sa One China Policy na putang inang yan, Pilipinas naman tayo, hindi naman tayo China? 'Di ba? Bakit tayo matatakot sa sinasabing One China Policy? Pilipinas tayo, hindi tayo China. Bakit tayo natatakot sa batas nilang One China Policy? Sige nga. Katulad niyan, kay Kiko Pangilinan, anong sinabi ng China at ng, tawag doon, embassy ng China sa Pilipinas? Sumunod na lang daw sa One China Policy. Putang ina, Pilipinas to. Hindi to China. Bakit tayo susunod sa One China Policy nila? Putang inang Poncio Pilato kung sinong bumuo ng One China Policy na yan, lumayas ka sa Pilipinas. Di ba? One China Policy, tapos yung mga Chinese pag nandito sa Pilipinas, nandudura. Tapos ang dudugyot, tapos sila pa yung mga matatapang. Dahil sa One China Policy, putang ina nila, nasa Pilipinas ka, Philippine Policy ang sundin mo. Wala kaming pakialam dyan sa One China Policy niyo. Diba? Oh, ito na mga kababayan. Si Marcoleta ang susunod na digong. Yeah? Yung naudlot na kasunduan ni Digong at ni Xi Jinping kasi wala na sa power si Digong, si Marcoleta ang sumalo. Si Marcoleta ang nagpapatuloy. Kaya malayo lang mga kababayan, matutuloy na ang sinabi ni Digong. Kayo, China, bakit hindi ninyo gawing province of China ang Pilipinas? Pwede yan. Total, malapit lang naman tayo. Gawin nyo ng province of China ang Pilipinas. Diba? Yung naudlot na kasunduan ni Digong at Xi Jinping, tinuloy ni Marcoleta ngayon. Biruin mo, nakikipaglaban ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, si PBBM, si Gibo, na merong West Philippine Sea. Pero anong sabi ni Marcoleta dito sa Manila Bulletin? South China Sea. Potragis na yan. Oh, eto, pakinggan nyo, mga kababayan, si Marcoleta. Nagsalita si Marcoleta sa Net25. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Anong sabi ni Marcoleta sa Net25? Doon sa programa ng Net25. Pakinggan ninyo. Unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya ba eh. Kaya yung pagkakasulat niya, Gibo. Gagawin mo pang tanga si Gibo. Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko. Pagkatapos babuyin ng China si Gibo, pagkatapos pagtatawanan ng China si Gibo, ngayon makikipag-dialogo ka doon sa Chinese ambassador. Hindi gawain ni Gibo yun, Marcoleta, na luluhod dyan sa China. Baka pagsasampalin pa niya yan.
'Di ba? Pagkatapos, pagtatawanan ng China si Gibo doon sa summit, ihaharap mo si Gibo dyan sa ambasador, baka duraan pa ni Gibo yan. 'Di ba? Pakikita ko yung text message. Ayun na nga, oh. Di ba? Tama po. So, nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na Oo. magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat Yeah. ang dapat kausapin. Naitanong niyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Totoo naman talaga pro-China ka. Huwag lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po yung interes ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana, Sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa lumipad ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Kaya ko kumpanya. inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi mamaya, ikat na naman ito. Ikat, at pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala na masyadong maniniwala sa mga yan. Ganun po. Eh, Buti na lang. alam kasi akala mo, bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Oo. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe. Kinakailangan pa ba daw natin makipag-away sa China? Sino bang nakikipag-away, Marcoleta? Nakita mo ba ang Pilipino na mumba ng water cannon? Ha? Pilipino ba ang nakikipag-away, Marcoleta? Kung ikaw bubumbahin ka ng water cannon kaliit-liit ng barko mo, matutuwa ka? So anong sasabihin mo? Yehe, San Juan na, niligo kami. Ha? Bakit daw kailangan pa ba daw natin makipag-away? Kailan ba nakipag-away ang Pilipinas sa China? China nga ang namumumba ng tubig. 'Di ba? Minsan nga sa inyo, wala nga kayong statement nung tinaga yung daliri ng Philippine Coast Guard eh. Ni isa nga sa inyo, mga DDS, senators, wala nga kayong statement doon sa binumba ng water cannon ang mga Philippine Coast Guard eh. Ni minsan ba nakarinig kayo ng boses mula sa kay Sara, kay Pulong? Na minsan ba may narinig kami sa mga Duterte Black na nagbigay sila ng statement patungkol sa pagbubomba ng mga Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard? Kailangan pa ba daw makipag-away? Bakit, Marcoleta, kung ikaw ang nandoon sa puder o sa posisyon ng Philippine Coast Guard, binumba ka ng water cannon, matutuwa ka? Tapos sisigaw ka, yehe, binumba kami ng tubig. So San Juan na, happy pista San Juan. Gaganon ka doon, nadurog na yung barko mo? So hindi ka magkikipag-away? Hingiti ka lang? Gaganon ka lang doon? Popogi-pogi ka lang kasi binumba ka ng tubig? Yung bangka mo nalunod na, napuno ng tubig, nabutas ng ginastusan yan ng pera ng tax ng taong bayan, ipapadurog mo lang? Nakita mo, naghahabulan silang bungguin ang barko ng Pilipinas. Nung nadurog sila, Pilipinas pa rin may kasalanan. Tapos hindi ka magagalit, matutuwa ka? Sila yung nagbungguan, tapos ikaw pagbintangan? That negotiation should be a zero-sum game. Ah, Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawala. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pagkikipag-usap. Yun pala. Dapat daw lahat walang nawawalan. Dapat daw lahat nakikinabang. So kung ikaw, Marcoleta, nasa sakop ng EZC or Economic Zone ng Pilipinas yung minerales. Pagmamayari ng Pilipinas yan. Halimbawa, ang mineral ay nasa Palawan. Ngayon, aangkinin ng China ang Palawan, tapos meron diyang gasolina na nakukuha. So, lahat makikinabang. Pero saan ka nakakita? Ni minsan ba ang mga Pilipino nangingisda, nakakapangisda sa China? Di ba hinahabol nila? Saan yung sinasabi mo ngayon na lahat makikinabang? Ni minsan hindi mo narinig na ang Pilipinas nang aagaw ng teritoryo. Pero ang China, naririnig mo, napakaraming inagawa nila ng teritoryo. Walang makukulangan, lahat nakikinabang. Putang ina. Sige nga, Marcoleta, tanungin kita. Magkatabi tayo ng bahay. Nagtanim ka ng gulay, pichay, litus, kalabasa, talong, kamatis. Nagha-harvest ako nang hindi ako nagtatanim at ikaw ang may-ari. So matutuwa ka kasi nakikinabang ang lahat. Ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-abuno, ikaw yung nagdidilig. Tapos nung namunga, nangunguha ako, matutuwa ka? Kasi lahat nakikinabang? Sinong tanga? Ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo. Magkadikit tayo ng bahay. Yung bakuran mo, puro gulay. Noong maliit pa lang, wala akong pakialam. Nung namunga na nag-harvest ako, matutuwa ka?
Anong sasabihin ninyo sa akin? Kasi ang sabi ni Marcoleta, lahat daw nakikinabang. Sige nga, anong salita yung lahat nakikinabang? Walang lamangan, lahat nakikinabang. So okay lang ba sa inyo? Nagtatanim kayo ng mga gulay, talong, kalabasa, sitaw, bataw, kung ano-ano dyan, kamatis. Nung namunga, nakikiharvest ako. Nanibir naman ako nag-ambag ni piso. Matutuwa ka? Sa madaling salita, sakop ng economic zone ng Pilipinas, aangkinin ng China, tapos tatayuan ng building, tapos sabihin lahat ng kikinabang. Minsan, hindi nga tayo makatungtong doon kasi bubumbahin ka ng water cannon. Saan yung sinasabi mong lahat nakikinabang? Diba? Saan yung sinasabi ni Marcoleta lahat nakikinabang, walang lamang? Hindi ka nga halos makapasok sa Spratly Islands kaya bubumbahin ka ng water cannon. Pag may mag-park nga sa harapan ng bahay nyo, nagagalit nga kayo. Totoo yan, Sir Buboy Perez. Diba? Kita mo yan? Continue. Ang zero-sum game, ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang... Ayan. Sa lahat ng mga lahat pagbabatas. ng senador. Ano namang Senate Committee on Foreign Affairs? Ikaw naman, ba't mo itatanong pa naman yan? Siyempre, kung... Diba? Diyan siya nabubutasan. Diyan siya nabubutasan ngayon sa mga reporter. Bakit? Hindi mo ba naitanong, Sen? Meron namang Foreign Affairs Secretary. Bakit ikaw ang hinarap? Bakit ikaw ang nakamiting? Sige nga, sagutin mo, Marcoleta. Bakit ikaw ang kinontak? Meron namang Foreign Affairs Secretary na si Gibo. Bakit ikaw ang kinontak? Or ikaw ang nagpabidang kontakin? Or meron kayo talagang kontak na ikaw ang humarap? Diba? Yan ngayon ang tanong ng mga anchor dyan sa Net 25. Sa dinami-dami, bakit si Marcoleta ang kinontak? Diba? Nandiyan naman si Gibo. Bakit si Marcoleta? Sino ba si Marcoleta para kontakin ng China? Trabaho ba ni Marcoleta ang sa Department of Foreign Affairs? Yan ang tanong ngayon. Tapos sabi niya, tatanungin ko pa ba yun? Kemi, manahimik ka nga, Marcoleta. Baka naman isip-isipin, itong mga taong ito, inimbita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun gawin. Sa inyo namin yung ano. Sa tingin nyo, bakit kaya kayo napili na makausap? Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Diba? Kita mo? Sa dinami-dami daw, bakit siya ang napili? Aba, malay ko. Sige nga. Sige nga, isipin mong mabuti, bakit ikaw ang kinontak? Kung walang nagsabi doon na ikaw ang hanapin. Diba? Alam mo ito si Marcoleta, kahit ipakagat mo to sa langgam, hindi to aamin. Kahit palagyan mo ng antik yung bayag niyan, hindi yan aamin. Sinungaling yan eh. Napaka-imposible. Ikaw ang kukontakin na ang dapat kukontakin nila yung Department of Foreign Affairs Secretary. Kasi ambasador ng Pilipinas yan. Kung ang pag-uusapan ay about sa West Philippine Sea, ay di dapat si Gibo ang kinontak, hindi ikaw. Or else, merong nagsabi doon na ikaw ang kakausapin. Yun. Diyos ko, kahit pa nga siguro lagyan natin ng toko yung bayag mo, hindi ka pa rin aamin. Kailangan ko pa ba yung tanungin? Kailangan ko pa ba yung gano'n? Kaya merot. Marcoleta, Diyos ko naman, wag mo kaming gawing tanga. Diba? Alam nga naman makikilala ka ng Chinese ambassador. Sige nga. Kung ikaw, mga kababayan, pupunta ka ng ibang bansa, saan ka dadaan? Diba sa immigration? Bakit diretso ka sa senador? Diba? Yan ang tanong, mga kababayan. Napakasimple lang, di ba? Pupunta ka ng ibang bansa, dadaan ka sa immigration, hindi ka dadaan sa senador.
simple. Sinong gagawing tanga? Pupunta ka ng Amerika, saan ka dadaan? Di ba sa immigration? Di ba sa visa office? Bakit pupunta ka sa senador? Tigilan nyo nga kami.